RBM. And si Carl TZ nag-aabang ng retreat. Okay, Sanford, nandito na. Black Dragon form, nagamit na rin dito ni Kirk. At si Kiko nag-ugi! Ngayon na may ipit natin si Brusco. Lapag yung Summer Force. Teddy, naka-score na rin ng isa. Sanford. Habang si Kirk ngayon ay maiipit din. Yung Rainbow Manipulation. Ipit siya. Kaya lang sa may kilid may nagaganap din. Super Friends versus 2. At doon na rin si Kiko to the rescue. Pinaprotektahan lamang niya si Monster. Ng Stampede ngayon. Yan ang aabangan natin at katanungan na magkakaroon ng kasagutan maya-maya lang. Pero alam mo, exciting ako dito kasi puro pamato ang idinala dito Kaya ng ating mga junglers. No? Suyo para dito kay King Kong and Carl Fredrin Nepomuceno, pre. Oo. Carl Gabriel Fredrin Nepomuceno. Ayan. Binalik na naman mga pare ko. Welcome to game number 1 and as usual no, kapag ganitong klaseng setup na nakita natin sa Hero, sakitan lang muna sa may bandang mid lane and obviously parang maya-maya pa tayo mga level 4 ata. Teka lang! Ay, anong maya-maya? May salpukan kagad at na-force kagad yung player dito ni Sanji. This is gonna be hard considering na for the turtle, walang magiging flicker etong si Sanji. Therefore, pwedeng pumuwersa ng team fight ang Onyx Philippines. Ayun na, speaking of pagpuwersa, pinuwersa agad si JP. Flicker din ay nagamit niya. Kaya lang Super Prince ay naipit. Buti na lang nandun si Brusco para kargahin. Itong si Carty. At maagang kill para sa GOAT. Naipit sa loob ng Turtle Pit. Recta invade para sa Onyx Philippines. Parang napagandang simula noon para sa Onyx. At first, Team Liquid Philippines wanted to deny the Golem invade na gagawin ng Onyx Philippines with Carl TZ rotating and trying to get Super Friends on the process. Pero, nandoon si Brusco. Yung passive ng Kalea na pinag-uusapan natin kanina right from the draft, naging malaking factor for Onyx Philippines na ma-survive yung ginagawa ng Team Liquid Philippines. Oh, I think the moment na hindi tumama yung skill 1 doon ng isang Fredrin, nakita natin hindi na nag-reset yung passive at nahirapan na nga. Pero may laban na naman sa gitna. Ayun na nakipagsabayan na. 3v2 ang magaganap. Nakabawi naman si Carlito at si Brusco ay nabigyan din ni Sanford. Dalawa kagad ang nasikwat nila. And this is really good para dito kay Sanford. 101 already. Bago pa man din magsimula yung Turtle. Ano kaya may expect natin sa upcoming Turtle fight natin, pare? Well, Ay, teka lang! Teka lang. Talagang palaban itong si Teddy. Sabi niya, hindi na ako steady ngayon Deadly Teddy na to Ibang variant pa lang ating nakikita. Recta Turtle na tayo dito. Half HP on the Turtle. Sanford! Hoy, nag-aabang Brusco ngayon. Ay tinititigan lamang si Carlito. Hindi siya umabot. Gayon din naman ito si King Kong dahil nag-orange buff pa nga siya. Yun yung difference kung saan napupunta yung clash. Nung kaninang nasa baba, na wala doon si Sanford, walang damage output early ang Team Liquid Philippines, natalo sila. But then, when Sanford came, this is nila Freya, nabigyan ng mga members ng Onyx Philippines and that's right before the Turtle. Kaya nakapwesto agad ang Team Liquid. Oo, at yung pwesto na yun naging sapat na. In fact, si Sanford parang nag-extra step na rin siya. Gumamit na rin ng Valkyrie's Descent para manigurado na walang makakapasok doon sa Turtle Pit. Maliit na kalamangan para sa Team Liquid Philippines. But it's still anybody's ball game as we look at the Infinix in-game equipment. First item, Dreadnought Armor para sa The GOAT. Pinakamahalaga din na makuha niya yan knowing that yung damage output ng Onyx Philippines, yung early damage output ng Onyx Philippines will come from the Suyo and the Granger. Wala, Brusco kagad ay nabigyan. Naibalibag niya dito si JP. Ganyan din naman dito si Super Prince. Nailapag yung river manipulation. King Kong to the rescue. Aabutan ba? Nabalibag na naman. With that lantern mula kay Super Prince. Habang sa ibaba, pre, kanina nagigil si Teddy dito kay Sabero, Alam mo, tuwing pumupunta yung cameraman sa gold lane ay nakikita nating nakalapag yung Zaman Force. Parang tuwing may ultimate, nilalapag. If you're the Granger, ang hirap kasi lumaban sa isang harit na alam mong kayang dumash and yung freeze lane na ginagawa ni Teddy dito laban kay Savero, ang laking bagay knowing na nakakuha na ng isang assist sa Savero. Ngayon, pag 1v1 lang yung usapin, kailangan siya yung makalamang. Oo, at yung 1v1 kasi sa gold lane, madaming nagsasabi na hindi dapat nangyayari yan. Pero parang sa ganitong klase na sobrang laki ng tiwala ng pares sa teams sa kanilang mga gold laner, hinahayaan lang nila na magsalpukan yung dalawa dun sa baba dahil 15 seconds na rin lang naman bago lumabas ang pangalawang pagong. In terms of river control, medyo pantay ang ating nakikita. Papunta pa lamang ang Onyx Philippines at nakapwesto na si JP. Ayaw magpakita dito ng mga miyembro dito ng Onyx. At tayo balibag na kagad si JP. -1 ang naging call ng Onyx. Si Sanji habol pa sana. Pero wala na siyang aabutang buhay na JP. Ang tanong ay papalag pa rin ba ang Team Liquid Philippines dito? Sisimulan nata ng Onyx ang pagong na ito. Sanji, all to that RBM. And si Carl TZ nag-aabang ng retreat. Okay, Sanford, nandito na. Black Dragon form, nagamit na rin dito ni Kirk. At si Kiko nag-ugi! Ngayon na may ipit natin si Brusco. Lapag yung Summer Force. Teddy, naka-score na rin ng isa. Habang si Kirk ngayon ay maiipit din. Yung Rainbow Manipulation. Ipit siya. Kaya lang sa may kilid may nagaganap din. Super
versus 2. At na rin si King to the rescue. Pinaprotektahan lamang niya si Monster Mage. Pero patay na rin sa kamay ni Sanford. Grabe yung Stampede. Activated kagad. Sidestep, Raging Sandstorm para dito kay Jay. Akala ko itadive na lang, tapos may nakita pang iba. Si Carl TZ nga nag-drift pa papunta doon sa kay Kirk oo. na naipit doon sa real world manipulation. And that is expected if you're Team Liquid Philippines. Yung dive na kaya nilang gawin with this Freya on the Purify, alam niyang kapag wala ng crowd control ang Onyx Philippines, hindi na siya mapipigilan at all. Looking at this matchup versus the Yuzong. Yung Yuzong kasi may responsibilidad siya na puntahan yung backlines. Mainly itong Eve and yung Harith ng Team Liquid Philippines. But for Sanford, wala siyang pakialam kahit harap lang. Okay na. And looking at Sanford's game right now, so far a perfect game for this XP lane Freya. 2-0 and 3. 5 minutes in. 5 kills sa Team Liquid Philippines ang nahawakan ng Freya na ito. And so far for Onyx, nakakapalag pa naman sila. I think sapat pa rin yung damage nila. Para maka-burst down kahit sinong i-pick up dito ni Brusco. Yeah, actually, nandiyan naman din si King Kong. Nakikita natin na unti-unti na rin bumabangat yung mga Soul Sever niya dahil nga doon sa 2 kills na nakuha niya. And doon naman din sa level, hindi rin naman siya halos na uungusan dito ni Cartezy, di ba? Oo, may mga 60% lamang na lamang. Still, same level para sa ating mga junglers. 20 seconds bago lumabas ang final small objective ng ating laro. The Turtle already getting scouted out by Onyx Philippines. Nariyan din naman si Carl TZ doon sa may bandang ibaba at mukhang nagsiset up na parehas sa kupunan. Looking at this position on the map, si Carl TZ pa nga yung pwede maging first contact ng Team Liquid Philippines dahil mas kailangan nila yung setup na manggagaling doon sa Raging Sandstorm and they can use the Raging Sandstorm as the boundary doon sa RWF. But Wait lang. na-force agad. Okay, -1 kagad pagdating sa malaking ultimate para din sa Team Liquid. Kailangan nila magdesisyon at ipitin kung sino ba ang mauuna. Si Kirk may Black Jagger 4-5. Gagamitin na nga niya ito. Ngayon na pagdating sa Summer 43. At si Gingo pa rin na nagwagi. Ipit ata. Itong si Sanford. Kailangan na niya sa gamit yung Purify. Pero mamalam din siya dito sa kamay ni Super Friends. Si Sabero nakastock na rin finally ng kanyang piercer. Habang si Teddy, sabi ni Sabero, eto na ang aking pagganti. Pero aalpas na rin si Teddy at mananatili si Sabero sa baba. Sometimes the best way para manalo sa isang ganong ka-complex na clash is to be simple enough. Kung uultihan ni Brusco, etong si Carl TZ para di makaretry and libre na yung objective para kay King Kong. Oh, yan na. Agawan na naman sa objective. Nakuha ni King Kong ng matagumpay yung purple. May konting swing pagdating dun sa gold natin at lamang na ang Onyx. At mapapanood natin yan sa ating instant replay. Tandaan natin, wala ng real world manipulation sa kamay ni Sanji in this turtle fight at napakalugi talaga ng Team Liquid Philippines dito. Brusco did go down pero yung naging kapalit naman ito ay full gold swing for the side of Onyx Philippines as we enter this potential mid lane fight na dinadala ng Onyx. Grabe, pinasok agad ni Brusco at dahil ba naman kaya lang wala magiging follow-up kasi nandun si Danny JB para protektahan ng mga miyembro dito ng Team Liquid. Pero nakapatay na rin ng dalawa actually dito ang Onyx. Pwede pa silang kumuha ng isa. Teddy, naispatan nila. Meron pa rin naman dito ang pagsugod dito si Kirk kaya napag yung Zaman Force. Pero mag-maximize siya ba? Yan ang katanungan. Napasubsub na rin dito si Cartezy. Pero mabubuhay din naman siya. Habang inabutan pa ng bala mula kay Sabero. Ay, isang pahina na naman na nadagdag sa aklat ng Sky Piercer ni Savero at lolobo ang gold lead ng Onyx to 2.5. The long team fights, yan ang pinipuwersa ng Onyx Philippines because they know they have the heal para masustain lahat ng damage output ng Team Liquid Philippines. And not just that, good job for Kirk. Trying to reach the backline, nung nakaligtas si Sanji, nandun siya para tapusin yung ginawa nila Brusco and the other members of Onyx Philippines. And hindi lang yun, even yung mga bala ni Savero ay bumabakat na sa damage up or dun sa sustainability na meron ng Team Liquid Philippines. It's a Freya na ang kailangan mo ay damage output para mas makapagbigay ka ng magandang clash for Team Liquid Philippines. Wala siyang masyadong defensive item para tulungan siya na makasurvive dun sa mga bala na magagaling kay Savero. At sa ngayon, sisimula na ata ng Onyx Philippines ang Lord na ito pero sasayawin muna nila. Nagbibigay ng magandang vision dito si Daddy JP. Pero tanong, ipiblitz ata ito ng Onyx Philippines. Nasa pwesto pa rin naman sila Cartezy. Napakabilis, bumababa na! Oo nga, talagang minadali na dito ng Onyx. At wala nang aabutan dito si Liquid. Ano makikicall nila dito? -1 na lang ba sila? Si Bruce ngayon ang kanila. Sanford? Dapat ang miyembro ang pupupog sa kanya. Bruce ay tutumba. Ngayon na may Oy, naku na! manipulation. Nila pagpainsaman force. Ano makagano dapat tumba ng Team Liquid.
At hindi pa tapos sa pananalasa dito. Sanford, nagamit yung kanyang Valkyrie's Descent para lang habulin itong si Kirk. At pwede pa nga silang kumuha ng torre dito sa middle. Ipupush pa ata nila ang gitna at hindi ata ito madedepensa ni Wala. Sabero. That's one turret going to the hands of Team Liquid Philippines. At nakuha man ng Onyx Philippines ang Lord. May nakuha naman pabalik ang Team Liquid Philippines. Pero kailangan nilang dumepensa. Quick decision making para sa Team Liquid Philippines. They know na hindi na nakasilip pa si Cartesi. Courtesy of the zone na ginagawa ng Onyx Philippines. And yung RWM perfectly placed na dun sa mismong boundary ay may dalawang tao from Onyx na naipit at naiwan. And mataas yung chase potential ng lineup ng Team Liquid Philippines. Napakalagkit kung tutuusin na maipit ka sa RWM na may Zaman Force pa at may friend rin sa harap mo. Oo, at ngayon dedepensa na sila. Lord ay dadamba na sa may bandang gitna at nasa pwesto din si Super Prince para mag-zone. Sumasakit na ang mga death sonata ni Savero. But that's going to be the Lord going down doon sa may bandang gitna at makakatore pa nga sa baba ang Onyx Philippines. May mga nakuha ang Onyx but I'd like to believe that this is a successful defense mula sa TL. Yeah, kaya rin ang hapdi-hapdi na ng mga vital members dito ng Onyx eh. Meron na ring Malefic Roar if I'm not mistaken para dito kay King Kong at kay Sabero. Kaya kahit makunat ka pre, talagang bumabakat lahat ng mga binibigay dito ni King Kong at Sabero eh. That's to be expected kasi hindi nahahawakan si Savero. Hindi siya maabot ng mga members ng Team Liquid Philippines. If they want to, they would really expend a lot of resources just to take down Savero. And hindi magugustuhin yun if you're Team Liquid Philippines because ang lamang ng Team Liquid Philippines when it comes to the composition is yung front-to-back damage na meron sila. Oo. This is a Harem, this is a Fredrin, this is an Eve na ang magiging call ay kung sino man yung nasa harap, mag-counter-punish dun sa mga initiations na gagawin ni Brusco. Ang kaso nga lang, hindi pa nila masyadong makuha yung maximum value out of it dahil sa damage output na binibitawan ng Onyx Philippines. More sustain ang kailangan, proper positioning, and magandang pasok mula kay Sanford. At nakakailang din kasi talaga yung ginagawa ni Super Prince. Low-key lang pero parang ayaw mo kasing mababad doon sa lantern niya. Kaya silipin natin ang ating Infinix in-game equipment. Looking at the items coming in from our roamers. Para bang ano talaga, no? Nakadesenyo itong mga items na to para kontrahin yung isa't isa o palakasin ko anong binibigay nila. And what I'm loving right now for Onyx Philippines ay kahit pa sabihin natin may kalamangan silang 4,000, hindi sila nag-overextend sa loob ng jungle ng TL. Alam din nila na mataas nga yung punish potential na meron ng Team Liquid Philippines. Imagine. Oh, Ayun na, bibigyan nila. Ay, sakto! Buti na lang nakatapak ng Cyclone Eye at naiwasan. May recall pang ginagawa si Kirk doon, ha? mainit na rin ang Kirkitek mula sa Onyx Philippines, and that is because alam niya rin na hindi siya ganun agad mamamatay kung hindi magbubuhos ng mga skills ang Team Liquid Philippines. May it be the real world manipulation na magastos para sa kanya, it's still a win for Onyx Philippines dahil wala yung isang malaking skill na kakailanganin ng Team Liquid entering this Lord. Second Lord of the game, sisimula na ito ng Onyx Philippines. We are 12 minutes into the clock. Ang makikita natin na si JP pa rin nagbibigay ng vision. Very standard setup para dito sa Team Liquid Philippines. Pero nakita ni Super Prince kung nasaan si Sanford. Brusco still looking for that potential play. Hinahanap nila kung nasaan si Carl Tizzy at si King Kong. At mukhang sasayawin na lang muna ito ng Onyx at Team Liquid. Kaya reset muna ang kanilang itatawag dito. Sabi nila, sige, try kong hawakan. Si Sabero ang kanilang itinatalaga. JP pa scouts lang dito at hindi pa rin alam kung nasa si Brusco. Here comes the Black Dragon form coming in from Kirk. They're gonna go all in. Sumalubong na si Cartesi. Retria na lang! At ang batang kambing na nagwagi. Ngayon si JP nagamit yung Raging Sandstorm. Sabay flicker out. Super Prince naghahabol pa. Kailangan na matras dito si Sanford. Oy, Nagamit ko niya Purify. Biko naman para kay Super Prince at wala silang naabutan. Daylight robbery para sa Team Liquid Philippines. Walang naging exchange. Unlike what happened during the turtle fights, hindi able si Brusco na mahuli si Carl Tizzy with the Tsunami Slam. And even itong si Kirk, hindi siya lumapag agad dun sa Dragon to petrify even ito si Carl Tizzy. And binanggit natin to during the panel, keys to victory, do not let Carl Tizzy in the area of the objective because this is what happens. Carl Tizzy with his retribution on point para kunin yung Lord. Oo, pero mukhang makakadepensa naman dito ang side ng Onyx Philippines. Agahan din matutunaw ang Lord down in the mid lane. At makakadepensa din ang Onyx Philippines. Ang close na laban na to. Ako lang ba, malayo lang tayo ng saglit. Ang sarap manood ng laban na patas. Oo nga eh, talagang bakbakan kung bakbakan. Ngayon si Brusco ay nag-invest na rin into an immortality. Ay! Muna si JP, nagamit yung Raging Sandstorm. Oops! Crimson Beacon para kay Super Friends. Sino kanyang bibit-bitin? Si Cartesi nga ba? Pero sabi ni Brusco, sige si Cartesi na lang ang mag-target natin. Umatras muna din si Kiko ngayon. Si Kirk sa may gilid naman na banda ay may ipit din. Pop immortality ni Brusco. Ngayon ay may ipit din itong si JP. At si Sabero na lang nalasan na. Habang
nakakadalawa na si Sabero. Tingnan natin kung Oh, no! si Teddy. Boom! Steady ka pala. Triple kill para sa akin. Grabe yung naging laban doon. Na-isolate na hati ata yung teamfight, pare. Wala si Sanford para patayin agad yung damage dealers ng Onyx Philippines. Nandun sila ni Sanji kay Kirk. And Kirk was able to not survive. But the thing is for Onyx Philippines, yung Sky Piercer ni Sabero, kanina pa nalalagyan ng stacks. Kanina pa nalalagyan ng numero. Indeed, the pressure against Team Liquid Philippines. Kaya na nga, sobrang hapdi na ng mga damage na nanggagaling kay Savero. And even when you are attacked such as a Fred Train, hindi mo na rin kasi pwede talagang i-ignore yung matabang stacks ng Sky Piercer. In fact, mapapanood po natin yung huling teamfight in this instant replay. Naging isolated nga yung laban nila Sanford at yung laban nila Carl. Oo, nasa taas eh, no? Kaya lang ang magiging problema lang ng Team Liquid, hindi na sila makakahabol pa eh. No, hinayaan na lang nila si Teddy na ibigay dito sa Onyx. And ang maganda naman nun, pagpunta nila dun sa gitna, nakadepensa pa sila at hindi nagtuloy-tuloy ang plano ng Onyx. Oh, 30 segundos bago lumabas ang pangatlong Lord ng larong ito. Looking at the items right now natin ng Infinix, Joshi, sino ba ang may hawak ng kalamangan sa susunod nating Lord fight? Well, looking at it, Onyx Philippines still has the lead, knowing na yung 2.6k gold lead nila ay 1.1k gold ay napupunta kay Savero against Teddy sa kanyang Harit. Isa pa sa mga nagiging factor is dahil sa ginagawa ni Super Prince na pag-stay doon sa frontline, hindi biro na tambayan if you're a Harit. You have to commit yung Zaman Force para lang makapag-deal ng damage or even makatakas. And yun yung nagiging problema ng Team Liquid Philippines. Well, in fact, for Savero, ang kailangan lang niyang gawin, pindutin yung gatilyo, makakapag-damage na agad. Oh, hindi talaga mapitas dito si Savero if you are Onyx Philippines. And meanwhile for Team Liquid Philippines, I'll assume na ang key to victory dito ay kailangan nilang mapitas ang main damage dealer para dito sa Onyx. At ngayon sinisimulan na ng Onyx ang Lord na ito. This is our third Lord of the game. May laban na dun sa may bandang itaas. Poke down lamang kay JP. Makakapalag nga ba? Retribution. Okay, nagdedesisyon ata sila. Nagamit yung conceal. Pero si King Kong nang nagwagi. Baba ang buhay dito ni JP. Napop na rin yung kanyang immortality. Papasok pa rin si Carlito. Pero sa gilid na bahagi naman may nagaganap din Kirk versus Sanford. Pumunta na rin dun sa gilid. Pinunta si Super Prince. Buhay ang 5 miyembro mula dito sa Cavalry. At sasalubungin sana ni Sanford itong Lord na ito. Pero alam niya na nakamatsyag lang dyan ang Onyx. Susubukan ng dumepensa dito ng Team Liquid Philippines. Big ultimates ay nagamit na rin at ini-impose na ng Onyx Philippines ang kanilang presensya sa loob ng gubat ng Team Liquid Philippines. At tuloy lamang ang Lord push para sa side ng Onyx Philippines. This is their biggest chance na makakuha ng inhibitor turret. Again, the big difference that has happened is yung ultimate na manggagaling kay Brusco. Able na naman siya nakuhain si Carteezy the moment Carteezy steps in to the Lord Pit. And that gave King Kong a breather para siya yung makaretry ng objective na yon. And also, ang ganda rin nung nagiging body-body system ng Onyx Philippines with Super Prince aiding Kirk dahil alam niya pwedeng mamatay si Kirk doon sa 1v1 against that Freya. This is still a Freya na ang pampigil lang ni Kirk ay yung Petrify. Kung sila tatawag dito ni Brusco, Tsunamis lang may nagamit. Si Cartesia magiging target nila. Pero buhay pa rin yung Lord. Napatay na nga rin. At si Brusco ang nauna dito sa laban na ito. Nagsata si Kirk. Nagamit yung River Manipulation. Oh my God. Sali yung 4. Pero kailangan na umatras. Steady dito ay nakakuha na ng 2. Pero lalayo muna ang natitirang 3 miyembro mula sa Onyx. At nakadepensa pa ang Team Liquid. At napasama pa ata sa Onyx Philippines. Wala silang nakuhang inhibitor turret at nawalan pa sila ng 2 miyembro. Before this clash happened, yung mga clash na nangyari all throughout the game was beyond that real-world manipulation na ginagawa ni Sanji with that Eve. And now, knowing na nakapasok yung 4 na miyembro doon sa loob, the only thing na kayang gawin ni King Kong is to remove himself out of that box para makasurvive. And the other members, naging target na ng Team Liquid Philippines dahil nga sobrang lagkit sa loob ng real-world manipulation na yon. And even kapag meron kang Fredrin nakaharap, alam mong hindi ka nagagalaw knowing na wala namang mga purifies. Yes, may flicker ang side ng Onyx Philippines but you don't want to commit that if you're Brusco kasi mas gusto mong pang-engage yun. Oo, and nakikita natin for Team Liquid Philippines, napakahirap pala talagang i-penetrate yung box na nababanggit mo. Onyx Philippines have been trying to do that several times already. Pero kapag sila yung pumapasok, parang sila pa yung nalulugi. In the last few fights na panalo ang Onyx,
yun na yung mga laban at pumatol ang Team Liquid Philippines. Oo nga eh. At saka sa mga tagpong yun na nakita natin kanina, parang walang kakaba-kaba si Sabero. Sa lahat ng mga team fights na inilalatag sa kanya ng Team Liquid, dito natin makikita pre, stable na talaga. Nakapag-adjust na talaga si Sabero sa Pinas. Marunong na nga magtagalog, pare. Marunong nga kumombo pre. Marunong ng kumombo. Only legends lang ang nakakaalam. Legends lang ang nakakaalam. Ito, teka lang. Makikita na rin natin sa ating mga items no, na kung sa basketball, nagsasapatos para maging ready. Sa ML baliktad. Tatanggalin mo yung sapatos kapag ready ka na. And Sabero right now, selling that boots. Rumekta rin tayo sa Winter's Crown. Meanwhile for Teddy, nag-aabang pa rin tayo ng kanyang potential 6-lock item. Pero sa ngayon, I would say na lamang sa damage si Sabero dahil sa choice na yun. And knowing na kahit linear lang yung damage output ni Sabero, hindi naman nila kailangang mag-adjust ng angle dahil automatic naman papasok yung Team Liquid Philippines. Yung Fredrin and even yung Khalid ni Daddy JP, nasa harap lang yan. Ang kailangan iwasan dito ng Team Liquid Philippines is to be isolated sa ginagawa ng Onyx Philippines. Oo. But for Onyx, kailangan nilang mapuwersa yung box na masira. Okay, wait lang Si Bruso ngayon ay nakamatsyag kalahati na yung buhay ng Lord na ito. Carteasy ngayon ay hawak na lang. Black Dragon form yung nagamit. May gusto na rin nabibitawan dito si Brusco. Oo. Pero ang ganda ng show dito si Black Brenda at si Carlito ang nagwagi. Sanford sa may gilid. Meron pa naman siyang Purify. Manipulation sa tatlo. Pero aatras lang muna ang Team Liquid at malaya nilang nakuha yung Lord. At ganun na naman ang naging call ng Team Liquid Philippines. Joshi, parang naging sobrang importante yung nakuha nilang inhibitor turret kanina. Kailangan umalis si King Kong, kailangan niyang i-def yun. Nandun din si Sanford na pumupuwersa nung pressure. And after that, nagpakita si King Kong doon sa may bottom pit, hindi na siya pinakawalan pa ni Sanford. Sinamahan siya, hinawakan yung kamay eh. Kung pupunta ka ng Lord, sige, sasamahan kita. Holding hands while walking. Oo, eh. Ganun Parang nasa park. Pero naman pala, nakakakilig mag-ML dito at nakakakilig din para sa Cavalry na kahit lamang ang Onyx Philippines in terms of gold ay meron silang Evolved Lord na nagmamarcha doon sa may bandang ibaba. This could be a big chance to open up the base para sa side ng Team Liquid Philippines at hinahatid na nga holding hands kasama ang Lord dito, Carl TZ with JP at ipupush na rin nila ang gitna. Onyx Philippines, kailangan nilang tumepensa. Yan, 5 nga yung nag-react dun sa may bottom side ng kanilang mapa. Pababa na ng pababa ay yung kanilang gold lead dito. Yung Torres sa may middle ay gusto rin nila sanang kunin. May purify naman dito si Sanford. Bibigyan ata si Super Prince. Pero nakatras pa rin dito si Sanford. May Lord pa sila nakasama. Naliligaw-ligaw pa ata. Black Dagger for pinagamit din. Dito ni Kirk. Wala pang mamamatay. For long kasi nagamit na rin yung Reaper Manipulation. Si Bruce ay pumasok na. Pero base lock na ang Cavalry at sila makakukuha ng Game 1. Action-packed game number 1 at tatapusin ng Team Liquid Philippines.